Dahil ay hindi talaga nila lubos nakikilala ang Diyos ng Biblia, kaya't kaya nilang gawin ang ganitong bagay nang walang pag-alinlangan. Nakakalungkot isipin na maraming nadaya ang dyablo, na umabot na sila sa sukdulan kaya't kaya na nilang gawin ang ganitong bagay. Pero alam niyo yung katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, marami na nagtangkang sirain, wasakin at burahin sa kasaysayan ang Biblia. Pero hindi sila nagtagumpay, hindi sila nanaig dahil ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Yan ang reality, mga kaibigan, mga kapatid, na kahit anong pilit, ano pang galit, ano pang bugso ng damdamin ng mga tao para lang wasakin, sirain, at gawin yung ganyang bagay na napanood natin sa Biblia, ay hindi po sila mananaig, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos, masira na ang mundo, masira na ang kalangitan, hindi pa rin masisira at mawawala ang salita ng Diyos. Lumipas man ng ilang henerasyon, maubos man ng iyong kayamanan, masira man ang lahat ng iyong ipinatayong bahay, lahat ng material na bagay na meron dito sa mundong ito, magunaw man ang mundo, mapukaw na ang lahat dito, pero tatandaan nyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang salita ng ating Diyos ay kailanman ay mananatili. You see, kaya kahit anong galing, kahit anong gawin ng mga tao para lang masira at mawala na sa kasaysayan ng Biblia, kita nyo, mga kaibigan, mga kapatid, hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang salita ng Diyos, umabot sa panahon natin upang makilala natin ang Diyos ng Biblia. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yan ang katotohanan na hindi kayang sirain ng mga tao ang salita ng Diyos. Dahil tatandaan natin, ang salita ng Diyos ay buhay. At ang ating Diyos ay hindi namamatay magpakailan paman. Kaya't ang kanyang salita ay mananatili kahit na lahat ng kanyang nilikha sa sanlibutan ito ay mawala na. Ang kanyang salita ay magpakailan paman ay nariyan. Pero alam nyo yung nakakalungkot na kahit na buhay ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay hindi lilisan, marami pa rin mga tao, yes, kinikilala nila ang Diyos, kilala nila ang Panginoong Jesucristo, pero saan ka? Ayaw nilang paniwalaan ang salita ng Diyos, at yan ay ang Biblia. Dahil marami ka pa rin maririnig sa mga tao, naniniwala ako sa Diyos, sapat na yun. Hindi ako naniniwala sa Biblia dahil yan ay sulat lang naman ng tao. Mga kaibigan, mga kapatid, yan ay kinasihan ng banal na spirito. Hindi yan basta isinulat lamang ng mga ginamit ng Panginoon upang mabuo ang 66 books ng Bible, kundi lahat sila ay kinasihan niya ng banal na spirito upang maisulat ang salita ng Diyos at umabot sa panahon natin ngayon. At yan yung magiging gabay natin sa ating buhay. Diyan mo napapatunayan na merong kaligtasan, merong buhay na walang hanggan, at yan yung magiging direktiba mo sa iyong buhay kung paano ka lalakad sa mundong ito nang naayon sa kalooban ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago magpakailan paman, dahil ang ating Diyos ay hindi niya kayang magsinungaling, tapat siya sa lahat ng kanyang mga salita. At ang nakakalungkot ay marami na sa panahon natin ngayon ang umaalipusta sa salita ng Diyos. Pero marami pa rin mga Kristiyano na hanggang ngayon ay nabubulok na lamang yung Biblia, hindi man lamang mabuklat-buklat. Naalikabok na lamang sa isang tabi, hindi na nabubuklat ang salita ng Diyos. Samantalang pagdating sa mga worldly things, pagdating sa gadget, pagdating sa TV, pagdating sa Netflix o sa mga bagay pang pinagkakaabalahan sa sanlibutang ito, ay mas marami pa ang oras. Maraming mga mananampalataya ngayon na uubos na lamang ang oras kaka-cellphone, kaka-Facebook. Samantalang yung Biblia, 5 minuto pa lamang binubuklat, ay nauumay na agad magbasa ng salita ng Diyos. Ganyan ba dapat ang maging pag-aasal natin sa harapan ng Diyos pagka tayo ay nagbabasa ng kanyang salita? Mga kaibigan, mga kapatid, yan po ay hindi pagrespeto sa ating Panginoon. Kung paanong yung pinanood nating video ay binabastos ang salita ng Diyos. May pagkakataon, nagagawa rin natin yan sa ibang kaparaanan dahil hindi natin binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya't napapanood mo ang video na ito, marapat lamang bilang tayo ay anak ng Diyos, isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, bigyan natin ng kahalagahan ang pagbabasa ng salita ng Diyos, bigyan natin ng importansya ang salita ng Diyos dahil yan ay pagkain sa ating espiritu, mga kaibigan, mga kapatid.
At kailanman hindi naging mali ang salita ng Diyos para sa ating sariling kapakanan, para sa ikakaayos ng ating buhay, para sa ikalalakad natin na may kabanalan sa ating Panginoon. Kaya't ngayon pa lamang kaibigan kapatid, sikapin mo na makapagbasa ka ng Biblia. Dahil yan ang kalooban ng Diyos at yan ang magtuturo sa atin sa paglakad natin ng maayos sa ating Panginoon. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.